Iniwan niyang bahagyang bukas ang ligtas ng sinadya. Sa loob nito ay milyon-milyong dolyar. Gusto niyang makita kung susubukan bang magnakaw ang katulong sa kanya, pero ang ginawa niya ay nagbago sa kanya magpakailanman. Hindi palaging tahimik si Richard Ortega. Noon, nang kilala ang kanyang pangalan sa buong mundo, nakaukit sa malalaking barko at makintab na plaka, siya ay isang tao na pinakikinggan ng marami. Malakas ang kanyang tinig, umuugong, napakalakas na pati ang mga pinuno ng gobyerno sa Washington ay nakikinig. Noon, mabigat ang kanyang mga salita, parang kulog sa bagyo. Pero ang taong iyon ni Richard ay nawala na, nalubog sa mga taon ng kalungkutan, pagtataksil at nabasag na tiwala. Ngayon sa edad na 39, pinili ni Richard ang katahimikan. Hindi nagsisinungaling ang katahimikan. Hindi ito humihingi ng pabor at hindi ito nagpapanggap na mahal ka. Kaya ginawa ni Richard ang kanyang tahanan hindi para sa kaginhawaan kundi para sa kontrol. Isang malaking mansyon na gawa sa pulang bricks na may matataas na puting haligi, nakatago sa likod ng itim na bakal na mga gate sa mayamang bahagi ng Savannah, Georgia. Napakalaki ng bahay, sapat na para maligaw ang sinumang bago dito sa paghahanap ng banyo. May 26 na kwarto sa kabuuan, 16 na nakatagong security camera na nakabantay sa bawat sulok, at 3 panic button na nakakalat sa bahay. Pero si Richard lang ang palaging naglalakad sa mahahabang bakanting pasilyo. Ang mga tao sa paligid ay nagsasalita tungkol sa kanya na may halo-halong kuryosidad at takot. Tinawag siyang mayamang batang recluse, paranoid, kakaiba at obsesyonado sa seguridad. May nagsabing pinatalsik niya ang kanyang hardinero dahil lang sa ilang personal na tanong, pero hindi nila alam na higit sa inaasahan ay nagtaksil na kay Richard. Hindi nila nakita ang kanyang sariling anak na nagdemanda sa kanya, sinusubukang kunin ang kanyang mga karapatan at kontrol sa kayamanan ng pamilya. Hindi nila nagising para malaman na ninakaw ng kanilang anak na babae ang $100,000 mula sa kanilang bank account, ang parehong anak na niyakap nila noong may sakit siya at pinahid ang luha niya sa mga bangungot. At wala silang ideya na ang kanilang doktor ng pamilya, isang taong pinagkatiwalaan ni Richard ng higit sa 20 taon, ay nagpalsipika ng mga bill at nilusaw ang pera bago naglaho ng walang bakas. Napagdaanan na ni Richard ang lahat ng iyon at tinuruan siya ng mga peklat na iyon ng isang malupit na aral. Kukuha ang mga tao ng lahat mula sa iyo, kahit magsuot pa sila ng mga suit o ngumiti ng mabuti sa likod ng mga stethoscope. Sa ilalim ng lahat, mga buwitre lang sila. Nung panahon ay may pagmamahal sa kanyang buhay. Si Rose, ang kanyang asawa, ang init na nagpapabuhay sa bahay. Nung wala pa silang anuman, siya ang kanyang suporta, ang kanyang saya. Mahilig siyang punuin ng pasukan ng mga sunflower at maghurno ng tinapay na nagpapaligaya sa bawat silid ng matamis at mainit na amoy. Ginawang tahanan ni Rose ang mansyon, pero dahan-dahan at malupit na inagaw siya ng kanser. At habang inagaw siya, naagaw din ang pag-asa ni Richard. Mula nang pumanaw siya, naging malamig at tahimik ang mansyon. Nawala ang init. Hindi niya kailanman pininturahan muli ang kahit isang pader. Hindi niya inilipat ang mga gamit ni Rose. Ang tanging kwarto na hinawakan niya ay ang paborito nito, ang aklatan. Malaki ito. May matataas na mga bookshelf na umaabot hanggang kisame, mga lumang leather na silya at isang mesa na nakaharap sa bintana. Doon araw-araw umuupo si Rose tuwing umaga, ang kanyang blonde na buhok ay kumikislap sa unang liwanag. Hindi na nagbukas si Richard ng libro ng maraming taon, pero araw-araw, hindi nabibigo, pinupunasan niya ang bawat istante at pinapaputi ang mga bintana. Sinasabi niya sa sarili na para ito sa kanya. Ang araw niya ay sumusunod sa eksaktong schedule, kape sa 6:00,
oatmeal sa alas 6:30, email sa alas 7. Pagkatapos ilang oras ng katahimikan, pinapatigil lang ng banayad na hum ng mga security monitor. Palaging puno ang kanyang kusina pero bihira siyang kumain doon. Nagdadala ng pagkain ang mga driver na hindi niya nakikita. Ang lalaking minsang namuno ng isang pandaigdigang imperyo ng pagpapadala ay ngayoy nag-iinspeksyon ng mga mansanas para bang bawat isa ay maaaring may dalang panganib. Sabi ng mga tao dapat puno ng buhay at paglago ang iyong 30 taon, pero para kay Richard, 39 ay nagdala lang ng takot at hinala. Nawala ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay bumaliktad laban sa kanya. Ang kanyang katulong at maging ang kanyang doktor ay nagnakaw sa kanya. Ngayon siya ay isang mayamang tao na nagtago sa isang kuta, nilamon ng kalungkutan at kawalan ng tiwala. Natutunan niya sa matinding paraan, maraming bagay ang mabibili ng pera, pero hindi katapatan at lalo na hindi pagmamahal. Nasa kanya pa rin ang kayamanan at kapangyarihan, pero wala na itong halaga. Ang natira lang sa kanya ay katahimikan at ang malalim na takot na baka siya'y pagtaksilan din nito. Hindi niya alam na may darating isang bagay o tao na magpapabago ng buong mundo niya. Pinagkatiwalaan niya ang katahimikan higit sa lahat, pero habang dumarating ang gabi sa mansyon at tumitigil ang hangin, ang parehong katahimikan ay nagsimulang maging mabigat, halos nakakatakot. Salamin ito ni Richard, isang taong isinara ang mundo upang maiwasan ang sakit, pero ang mga lumang sugat ay hindi talaga gumaling. Siguro hindi na talaga gagaling. Habang naglalakad siya sa malalaking pasilyo ng kanyang bakanteng tahanan, naririnig pa rin niya ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan, ang tawa ni Rose, ang kanyang mga yakap, ang amoy ng tinapay mula sa oven. Pero ang mga sandaling iyon ay parang mga multo na unti-unting nawawala. Naalala niya ang sandali ng ang kanyang anak, ang kanyang sariling laman at dugo, ay nagsampa ng kaso upang agawin ang kanyang kinabukasan. Ang pagtataksil na iyon ay sumira sa puso ni Richard at hindi nagtagal. Nalaman niya na ang kanyang anak na babae, ang maliit na batang babae na dati umiiyak tuwing aalis siya, ay kumuha ng $100,000 mula sa kanya. Iniwan niya ang isang malamig at walang pusong sulat na para bang walang halaga ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Kailangan ko ang pera, hindi mo maiintindihan. Pakiusap, huwag mo akong hanapin. Ang mga salitang iyon, nakasulat sa isang maikli at matalim na liham, ay tumama kay Richard na parang isang matalim na kutsilyo sa dibdib. Ngunit kakaiba, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nanggaling sa kanyang anak na babae. Nangyari ito mula sa isang taong mas malapit sa kanyang puso, si Dr. Alfredo Salazar. Sa loob ng mahigit 2 dekada, pinagkatiwalaan ni Richard ang lalaki na parang pamilya. Hindi lang basta doktor si Alfredo, parang ama na palaging sandigan ni Richard sa maraming unos. Kaya nang matuklasan niya ang katotohanan na tahimik na nilulusaw ni Alfredo ang kanyang mga account gamit ang mga peke at medikal na bill, natumba ang isang bagay sa kaibuturan niya. Sa sandaling iyon, bumagsak ang pananaw ni Richard sa mundo. Mula noon, tuluyan niyang isinara ang mundo sa kanyang paligid. Nagtayo siya ng isang emosyonal na kuta, gawa sa mga masakit na alaala at binabantayan ng hinala. Hindi naligtas o sulit makihalubilo ang labas na mundo. Iniliit niya ang sarili sa loob ng mga pader ng kanyang mansyon, ang tanging lugar na kontrolado niya. Sa pamamagitan ng mga high-resolution monitor, pinanunood niya ang lahat, ang bakal na gate, ang paikot-ikot na driveway, ang tahimik na mga pasilyo, ang kusina, at lalo na ang makitid na koridor papunta sa tagong kwarto kung saan nakalagay ang ligtas. Bawat kaluskos, bawat hindi pamilyar na sasakyan na dumadaan ay nagdudulot sa kanya ng takot. Ang kanyang mga araw ay nababalot ng paranoia.
Hindi na siya nagtitiwala sa kahit sino, hindi sa mga trabahador, kahit na sa mga tumutulong. Palipat-lipat ang mga katulong at hardinero sa kanyang ari-arian na parang orasan. Wala ni isa ang tumagal ng matagal. Ilang linggo na ang nakalipas, pinatalsik niya ang isang batang hardinero na nagngangalang Rogelio. Ang dahilan, nagtanong si Rogelio ng isang simpleng tanong, "Ginoo Ortega, napansin kong hindi po kayo madalas lumabas. Ayos po ba kayo?" Isang inosenteng tanong, pero para kay Richard, pakiramdam niya ay isang paglusob ito. Para bang sinusubukan ni Rogelio na bunutin ang mga tinatagong bahagi ng buhay ni Richard. Hindi niya ito nakita bilang kabaitan, kundi bilang banta. Hindi siya nagbigay ng paliwanag o dahilan at agad niyang pinatalsik ang binata. Nakaatang doon si Rogelio gulat sa labas ng mga gate, hindi sigurado kung ano ang nagawa niyang mali. Mula noon, lalong lumalim ang pakiramdam ni Richard ng panganib. Nagkuha siya ng pribadong security team, nagdagdag ng mga kamera, in-upgrade ang mga motion sensor, ginawang halos perpektong kuta ang kanyang mansyon. At gayon paman, sa kabila ng malamig na pagbabantay at matataas na pader, may isang lugar na hindi niya nilalapitan, ang aklatan. Pinananatili niya ito ng tulad ng pagkakaayos ni Rose. Ang mabigat na oak desk, mga estante na puno ng libro na nakaayos sa eksaktong pagkakasunod-sunod na pinili niya at ang kanyang luma at suot na leather na silya sa tabi ng bintana. Wala ni isa ang inilipat o binago. Para kay Richard, banal ang kwarto na iyon. Doon huling naramdaman ng espiritu ni Rose na buhay pa kung saan nananatili ang pagmamahal na parang alikabok sa sikat ng araw. Ngunit may paraan ang buhay upang subukin ang mga pader na itinatayo natin, gaano man ito katibay. At malapit nang subukin muli si Richard ng isang taong lubhang hindi inaasahan. Sa loob ng ilang araw, isang babae na nagngangalang Josefina Flores ang papasok sa maingat na kontroladong mundo ni Richard. At susubukin niya ang lahat ng pinaniniwalaan nito. Simula sa mga unang bitak sa baluti na kanyang itinayo sa kanyang kaluluwa. Nagsimula ang mga bitak sa pagkapagod, hindi ng isip kundi ng katawan. Mga taon ng pag-iwas sa tao, pagsunod sa mahigpit na schedule at pagharap sa bawat detalye ng mag-isa ay unti-unting sumira sa kanya. Ang walang katapusang mga kontrata na patuloy niyang rerepasuhin sa screen, ang dagsa ng mga email, ang palaging pagbabantay, lahat ng ito ay nagdulot ng pagod. Akala niya noon kaya niyang harapin ang lahat basta't itinatago lang niya ang mga tao sa malayo. Pero kamakailan lang nagsimulang traidorin siya ng kanyang kalusugan. Mas madalas ang mga sakit ng ulo. Palaging masakit ang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog. Mahahabang gabi na walang laman, dala ang malalim at di matangging kalungkutan. Sa kanyang pinakamahina, gumawa si Richard ng desisyong ikinagulat niya. Nagpasya siyang kumuha ng katulong sa bahay. Hindi ito basta praktikal na desisyon. Para kay Richard, ito'y parang pagbubukas ng gate ng isang kuta na matagal nang nakasarado. Nakakatakot ang ideya na papasukin ang isang estranghero sa kanyang espasyo, ngunit nakipag-ugnayan siya sa isang respetadong ahensya ng staffing sa Atlanta. Napakaspesipiko ng kanyang mga hinihingi, halos katawa-tawa, walang kasaysayan ng krimen, walang paggamit ng social media, minimal na small talk. At higit sa lahat, walang interes sa pribadong buhay ni Richard. Naniniwala siyang kung gagawa siya ng tamang mga hangganan, magiging ligtas siya, emosyonal at pisikal. Ilang araw lang ang lumipas, nagpadala ang ahensya ng 3 kandidata. Mabilis niyang tinanggihan ang una at pangalawa dahil sa maliliit na detalye na hindi pansin ng karamihan. Pero ang pangatlong resume ang nagpahinto sa kanya. Ito ay pagmamay-ari ng isang 27 taong gulang na babae na nagngangalang Josefina Flores.
Malinis at simple ang kanyang file, walang palamuti, walang personal na kwento. Inilarawan siya bilang punktwal, maingat at seryoso sa trabaho. Isang linya sa ibaba ng pahina ang tumatak sa kanya. Pinapatakbo ng layunin, hindi ng kita. Halos napatawa si Richard. Narinig na niya ang mga linyang yun noon at hindi na naniwala. Pero may kakaibang pakiramdam siya tungkol sa kanya. Isang tahimik na Martes ng umaga, nakita niya ang pagdating niya sa pamamagitan ng camera feed. Bumaba siya sa isang luma at sira-sirang pampasaherong bus at kalmadong tumawid ng kalsada. Payat si Josefina, ang kanyang kulot na buhok ay maayos na nakatali gamit ang manipis na scarf. Wala siyang makeup o alahas. Maingat at marahang ang kanyang mga kilos, parang sanay siyang mag-adjust sa mahihirap na kapaligiran. Binuksan ni Richard mismo ang pinto. Nang makita niya ang kanyang mukha, hindi niya naramdaman ang karaniwang kaba. Hindi rin siya komportable, pero ang bumalot sa kanya ay kuryosidad. Hindi siya natakot sa titig ni Richard. Respetado ang kanyang ekspresyon, matatag ang kanyang mga matang itim. Bahagyang yumuko siya at tahimik na naghintay ng may respeto na anyayahan siyang pumasok. Para bang instinctively niya naunawaan ang mga hindi nakikitang hangganan na itinakda ni Richard sa pagitan niya at ng iba. Dinala siya ni Richard sa sala. Ang mga sinag ng umaga ay tumatagos sa mga kurtina. Pinapatingkad ang mga alikabok na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Inalok niya siya ng velvet na sopa sa kabilang bahagi at umupo siya. Bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Josefina. Kalma at taus-puso ang boses niya. Ginoo Ortega, maaari ko po bang linawin ang isang bagay bago tayo magsimula? Nakasaad po na ang aklatan ang pinakamahalagang kwarto sa bahay. Habang nagtatrabaho ako, gusto po ba ninyo na punasan ko lamang ang mga gamit sa loob? O nais ninyo bang ayusin ko ang mga libro ayon sa taas para mas maging pantay ang ayos? Lubos na nagulat si Richard sa tanong. Hindi niya sinubukan na ma-impress siya. Hindi siya nagtatanong ng masyadong personal. Nagpakita lang siya ng maingat na pag-iisip. Eksaktong uri ng pag-iisip na hindi na inaasahan ni Richard mula sa kahit sino. At sa panandaliang sandali na iyon, mayroong gumalaw sa loob ni Richard. Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong ng ganoong maingat at tumpak na tanong sa unang araw pa lang niya. Karamihan sa mga aplikante ay interesado lang sa sahod o bakasyon. Bihira ang nagtatanong tungkol sa totoong tungkulin ng trabaho. Pero kakaiba si Josefina. Ang kanyang kalmado at respetadong paraan ay agad napansin ni Richard. Huwag mong galawin ang mga libro, sagot ni Richard na neutral ang tinig. Punasan mo lang sila. Gusto ko lahat sa aklatan ay manatiling tulad ng dati. Tumango si Josefina, isinulat ang tala sa maliit niyang kwaderno at nagpatuloy sa pagtatanong tungkol sa mga kinakailangan sa trabaho. Laging direkta, hindi nakikialam. Pinagmasdan siya ni Richard ng mabuti sa loob ng 17 minutong interview. Hindi siya nagtanim ng kahit isang personal na tanong. Hindi siya nagpapanggap na magiliw o nagtatangkang magpa-impress. Simple lang siya, profesional. Pagkatapos ng interview, isinabay ni Richard si Josefina hanggang sa gate. Nang siya'y mawala na sa kalsada, napagtanto niyang mas matagal niya itong pinanood kaysa sa nararapat. May kakaibang kumilos sa loob niya, isang marupok na apoy ng pag-asa, may halong kaba. Posible ba talagang iba ang babaeng ito? Pwede bang may dumating sa buhay niya na hindi para kumuha kundi para gawin ang trabaho ng may integridad? Bagaman sinubukan niyang patahimikin ang kaisipan, alam ni Richard ang katotohanan. Pumayag siyang payagan ang isang estranghero na lumapit sa kanya ng mas malapit kaysa sa kahit sino sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng lahat ng sigaw ng kanyang rasyonal na isip, nagsimula na siyang magtiwala kay Josefina Flores.
Ngunit nang magsimulang umusbong ang marupok na pag-asa, bumalikan siya ng mga lumang pagdududa na parang bagyong alon. Tuwing binuksan niya ang kanyang puso noon, ginamit iyon laban sa kanya. Lahat ng nagpapakita ng kabaitan, katapatan o sinseridad ay kalaunan ay lumalabas na makasarili, gahaman o mas masahol pa. Gabi ring iyon, nagpasya si Richard na gamitin ang pagsubok na madalas niyang pinagkakatiwalaan noon, isang bitag. Ayaw niya itong gawin, pero iyon lang ang paraan para makasiguro. Kailangan niya ng patunay na hindi tulad ng iba si Josefina. Kinabukasan, bago dumating si Josefina sa kanyang unang opisyal na araw, naglakad si Richard patungo sa dulo ng silangang bahagi ng bahay kung saan nakatago ang lihim na kwarto. Nandoon ang ligtas, mataas at mabigat, nakasiksik sa dingding. Dahan-dahan niyang ipinasa ang code. Bumukas ang pinto ng may mahinang click. Nandoon ang maliit na kayamanan, pera, kahon ng alahas na may mga diamante, mga titulo ng lupa, pati na mga minamahal na alaala ng pamilya. Sa pagkakataong ito, inayos ni Richard ang lahat ng malinaw na makikita. Tukso, inilagay ng lantad. Sa gilid ng mesa, iniwan niya ang maliit na papel na may code ng ligtas, parang aksidente. Pagkatapos, bumalik siya sa surveillance room, ang kanyang tahimik na kuta kung saan maraming screen ang nagbabantay sa bawat sulok ng ari-arian. Umupo siya sa leather chair, nanginginig ang mga nerbiyos. Pinagsabihan niya ang sarili na huwag umasa, ngunit bumilis ang tibok ng puso niya. Eksaktong 8:00 ng umaga, dumating si Josefina, tamang-tama sa oras, kalmado, maayos. Pinanood ni Richard bawat kilos niya sa monitor. Agad siyang nagsimula sa trabaho, pagpupunas, pagsasaayos, pagsisipilyo. Walang tigil, walang sobra-sobrang titig. Hindi siya natakot sa mamahaling mga painting o mga salamin na may gintong frame. Nakatuon ang mga mata niya sa trabahong hawak. Nakaramdam si Richard ng kaunting ginhawa, pero mas matalino siya para magtiwala agad sa unang impresyon. Marami ang pumasa sa unang pagsubok, pero nabigo sa kalaunan. Pagdating ng sandali na matagal niyang hinihintay, naglakad si Josefina sa silangang pasilyo, patungo sa kwarto na may nakabukas na ligtas. Nihinto ang hininga ni Richard, dumating siya sa pintuan at huminto. Sa feed ng kamera, nakita ni Richard ang kanyang reaksyon, kung paano siya natigilan nang makita ang bukas na vault at ang mga yaman sa loob. Nagkurot ang mga kamay niya sa kamao, sumikip ang dibdib niya, ipapakita ng susunod na galaw niya ang lahat. Lumapit siya ng bahagya, sumilip sa loob ng kwarto. Nanginig ang kanyang kamay. Naramdaman ni Richard ang pagtaas ng pagkadismaya. Nangyayari na naman. Pero pagkatapos, gumawa siya ng hindi inaasahan. Hindi pumasok si Josefina, hindi hinawakan ang kahit ano. Sa halip, mahinahong kinuha niya ang telepono, umatras sa pasilyo at tumawag. Inayos ni Richard ang kamera para makita ang mukha niya, sinubukan basahin ang kanyang mga labi. Tumawag siya sa sekretarya ni Richard. Iniulat na nakabukas ang ligtas. Tinanong kung isasara ba niya ito o hihintayin si Richard na bumalik. Hindi kumilos si Richard. Nakatingin lang ang mga mata niya sa screen. Nabigla siya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may isang taong hinarap ang sukdulang tukso at lumakad palayo. Hindi lang iyon, kumilos siya ng responsable at profesional. Bahagyang nabasag ang pagdududa ni Richard. Hindi ito nawala pero nagbago. Sa ilalim ng mga layer ng pag-iingat at takot, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang hindi gumalaw. Paghanga, ngunit hindi pa siya handa tawaging pagtitiwala iyon. Hindi pa. Pwede bang ito lang ang panimulang hakbang sa isang masalimuot na panlilinlang? Nagmumungkahi pa rin ang kanyang mga pagdududa ng babala sa kanyang tenga. Dahan-dahang lumipas ang oras habang nakaupo siya ng tahimik. Hindi inaalis ang mga mata sa screen. Pinanood niya ang bawat detalye,
kung paano siya naglakad, naglinis, huminto upang punasan ang isang basong paso nang hindi kailanman tumitig sa mga mahahalagang bagay sa paligid. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng pasilyo, tumayo siya malapit sa bukas na ligtas. Ang mga mata nakatuon sa mga laman nito, ngunit hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa kasakiman. Tahimik lang at pagkatapos ay isang pagpili. Isang pagpili na gawin ang tama. Nakita ni Richard ang maliliit na patak ng pawis sa noo niya, ang bahagyang tensyon sa kanyang mukha. Tao siya. Nararamdaman niya ang presyon, ngunit hindi siya tumawid sa linya, at sa sandaling iyon may gumalaw muli sa loob ni Richard. Konti lang. Hindi bumagsak ang pader na itinayo niya sa paligid ng puso niya. Pero marahil nagsimulang mabiyak ito. Hindi pumasok si Josefina sa loob ng kwarto. Sa halip, sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Nanginginig ang hininga, sinusubukang makabawi ng kanyang katahimikan. Kakatapos lang niyang i-report ang nakabukas na ligtas sa sekretarya ni Richard at kailangan niyang maniwala na tama ang kanyang ginawa, na sapat ang kanyang konsensya bilang proteksyon. Pumikit siya sandali, umaasang makakahanap ng kapanatagan sa kanyang sariling katapatan. Ngunit bago siya tuluyang makapagpahinga, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Ibinabalik siya sa kasalukuyan. Ang screen ay nagpakita tawag mula kay Mama. Tumigil ang kanyang puso. Alam ni Josefina nang walang alinlangan, hindi tumatawag ang kanyang ina sa ganitong oras maliban kung may emergency. Agad niyang tinanggap ang tawag. Sa kabilang linya, nanginginig ang boses ng kanyang ina. Josefina, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanikip ang dibdib niya. Tawag lang ang bangko. Sabi nila kung hindi tayo makakapagbayad ng 38,000 dolyar bago matapos ang linggo, ipasasara nila ang tindahan, ang grocery ng tatay mo. Buhay niya yan. Sinubukan ko na ang lahat pero wala na tayong ibang paraan. Natungtong ang hininga ni Josefina sa lalamunan. Halos makita niya ang maliit na tindahan sa barangay kung saan ibinuhos ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang lakas at pagmamahal. Ang ama niya ay madalas bumangon bago sumikat ang araw para mag-ayos ng mga paninda at ang ina naman ang nagbabantay sa bayad mula umaga hanggang gabi. Hindi lang ito tindahan, ito ang kanilang dangal, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pamana. Pakiusap, huwag kang iiyak, bumulong si Josefina na nanginginig ang tinig. Maghahanap ako ng paraan, nangangako ako. Ngunit nang tapusin niya ang tawag, biglang naging mas malamig at mabigat ang hangin sa pasilyo. Nakatayo siya ng nakapako, hawak pa rin ang telepono, nalunod sa takot at kawalang magawa. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito. Napakalupit ng bigat ng katotohanan. Napatingin siya muli sa nakabukas na pinto ng kwarto ng ligtas. At may isang kaisipan na sumagi sa kanyang isipan, hindi inaasahan at nakakatakot. Kung kukuha lang siya ng kaunti, isang maliit na bahagi mula sa yaman na iyon, walang makakapansin. Wala iyon kung ikukumpara sa kayamanan ni Richard. Ilang bungkus ng pera lang ang makapagliligtas sa kinabukasan ng pamilya niya. Kaya niyang ayusin ang lahat. Tulad ng kidlat, sumipa ang kaisipang yun sa kanya. Ngunit agad din siyang umatras. Hindi siya ganoon. Hindi siya ganoon pinalaki. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang tungkol sa integridad, sa pagpili ng tamang mahirap kaysa sa maling madali. Pero nananatiling naglalagablab ang tukso sa kanyang dibdib. Sa surveillance room, nakita ni Richard ang lahat ng nangyari. Bawat emosyon, bawat kumislap ng takot at pagdududa sa mga mata niya. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga labi, ang pagkumpol ng kamao sa kanyang gilid. Alam niyang ito ang pinakamahalagang sandali. Ito ang tunay na pagsubok, katapatan sa ilalim ng presyon kapag mataas ang panganib at desperado ang puso. Dahan-dahan na lumapit si Josefina sa ligtas. Kumukulog ang tibok ng kanyang puso sa kanyang mga tenga.
Ipinaabot niya ang kamay sa malamig na pintuan ng bakal. Ang liwanag sa loob ay nagliliwanag sa mga gintong bagay, mga bungkos ng pera at mga kumikislap na bato. At pagkatapos, ginawa niya ang hindi inaasahan ni Richard. Sa matatag na hininga, kinuha niya ang maliit na papel na sinadya niyang iwan na may nakasulat na access code. Binasa niya ito. Tumigas ang kanyang mga mata sa determinasyon. At pagkatapos nang hindi pumasok sa loob, pinindot niya ang mga numero sa panel. Nagaklik ang pinto, nakasara ang ligtas. Nakatayo si Josefina doon ng ilang sandali, humihinga ng malalim. Ang mga balikat niya'y bumabadala ng ginhawa at lungkot. Maingat niyang pinilipit ang papel na may code at itinago ito sa lalim ng kanyang bulsa, siguradong walang ibang makakakita. Pagkatapos, hindi na niya napigilan ang bigat ng nararamdaman. Nilakad niya ang maliit na upuan, malapit doon, umupo, tinakpan ang mukha ng mga kamay, at umiyak, tahimik, masakit, nag-iisa. Sa surveillance room, hindi gumalaw si Richard. Nakita niya ang bawat segundo at ang naramdaman niya ngayon ay nagulat siya. Pumasa si Josefina sa kanyang pagsubok. Ngunit higit pa roon, pumasa siya sa isang pagsubok na hindi niya inaasahan, na mas mahirap kaysa sa kanyang akala. Pinili niya ang integridad sa harap ng matinding personal na pangangailangan. At may gumalaw sa loob ni Richard. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, may isang malambot na damdamin ang nagsimulang umusbong sa ilalim ng matigas na balat niya. Nakaramdam siya ng guilt, kahihiyan nga, dahil sa pagduda sa kanya. At may isa pang damdamin, paggalang, marahil pagtitiwala. Hindi pa siya handang bigyan ng kahulugan ang salitang iyon, hindi pa. Ngunit anuman ang damdaming ito, matagal na itong nawala. At ngayon, dahil sa batang babaeng ito, bumalik ito. Ngunit pinaalalahanan ni Richard ang sarili, ito ay simula pa lamang. Marami ang nakatiis sa tukso sa simula, ngunit nabigo rin kalaunan. Hindi pa siya pwedeng bumaba ng kanyang depensa. Nanatiling nakatutok ang mga mata niya sa screen, pinag-aaralan ang bawat kumislap ng emosyon sa mukha ni Josefina. Nandoon siya, nakaupo sa harap ng nakalak na ligtas. Nakakumpol ang mga kamao niya, nanginginig ang mga balikat sa bawat tahimik na hininga, tahimik na patak ng luha sa kanyang mga pisngi. Nagkaroon ng labanan sa pasilyo, tunay na labanan, at lumabas si Josefina na may dalang dangal. Ngunit alam ni Richard, hindi pa tapos ang pagsubok. Naalala niya ng husto kung paano nagkulang ang mga dating empleyado. Ang iba ay nakatiis ng ilang araw. Ang iba naman ay ilang linggo. Ngunit kakaunti lang ang tumagal ng matapat. Pinanood niya ang orasan na dahan-dahang umuusad, bawat segundo ay parang isang oras. Ngunit hindi gumalaw si Josefina. Hindi siya tumayo, hindi siya umalis. Nananatili lang siyang nakaupo, matatag ang tingin, nakatuon sa nakasarang pinto ng ligtas, na para bang tahimik na nangangako na hindi niya hahayaan itong masira. Isang oras ang lumipas, sumunod ang isa pa, at nanatili siya roon, walang galaw at mahinahon, nagbabantay sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, ang kanyang sariling integridad. Nanatiling nakaupo si Josefina, matatag at kalmado. Si Richard, na nanonood mula sa surveillance room, ay nahirapang itago ang kanyang pagkabigla. Hindi lamang niya na-resist ang tukso mula sa simula pa lang, kundi nanatili rin siya, nagbabantay sa ligtas na parang sa kanya iyon. Ang kanyang tahimik na lakas at kontrol sa sarili ay kakaiba sa anumang nakita niya sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon, napaisip si Richard kung sino nga ba talaga si Josefina. Hindi bilang empleyado, kundi bilang tao. Palagi niyang pinaniniwalaan na kapag napuwersa, babagsak ang kahit sino. Lahat, kalaunan ay pinipili ang mas madaling madilim na landas. Ngunit pinatutunayan ni Josefina na mali ang paniniwala niyang iyon minuto-minuto.
Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa kanya. Nandoon siya, nakaupo ng tahimik, matatag na parang estatwa, ang tingin ay nakatuon sa ligtas. Para bang natatakot siyang kung titingin siya sa ibang direksyon kahit sandali, maaring may masamang mangyari. Napadako ang isip ni Richard sa tawag na natanggap niya kanina, yung mula sa kanyang ina. Naalala niya ang sakit sa boses ni Josefina, ang kagipitan, ang desperasyon. At ngayon habang pinapanood siyang nakaupo ng pagod at walang galaw, iniisip ni Richard kung ano ang mga iniisip niya. Nahihirapan ba siya sa pagdududa? Nagsisisi ba sa desisyon na ginawa niya? Ngunit nang pag-aralan niya ang mukha niya, kalmado at maayos sa kabila ng bigat ng araw, naintindihan ni Richard walang pagsisisi sa kanyang puso. At bigla sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam si Richard ng isang hindi inaasahang bagay, pagkakasala. Inilatag niya ang bitag na ito na inaasahan ang kabiguan, handang panoorin ang isa pang tao na ipakita ang tunay nilang kulay. Ngunit hindi nabigo si Josefina, nanatili siyang matatag. At ngayon, siya si Richard ang nakaramdam ng kawalan ng karapatan sa lahat ng kanyang pagdududa, sa lahat ng taon na ginugol niya sa hindi pagtitiwala sa bawat taong dumaan sa kanyang buhay. Ngunit mahigpit pa ring nakakapit ang mga lumang gawi. Kahit na umusbong ang paggalang sa kanyang dibdib, may maingat na tinig sa loob niya na bumubulong. Huwag masyadong mabilis magtiwala. Kailangan niyang makita pa. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan tatagal ang integridad ni Josefina kapag nasubok ng husto. Ngunit sa kabila ng mga pagdududang iyon, may isang mas malalim na umuusbong, pag-asa. Pag-asa na marahil, siguro, iba na nga si Josefina. Pag-asa na hindi siya bibiguin tulad ng iba. At higit sa lahat, pag-asa na balang araw ay muling magbubukas ang kanyang puso matapos ang mga taon ng pagkakahiwalay sa mundo. Sa labas, unti-unting nangitim ang langit. Nawawala na ang huling liwanag ng araw mula sa mga bintana. At nananatili si Josefina sa pasilyo, isang tahimik na tagapagbantay. Sa loob ng surveillance room, hindi inalis ni Richard ang kanyang tingin sa larawan niya. Alam na walang pagdududa. May isang mahalagang bagay na nagbago at wala nang magiging tulad ng dati. Nang tumunog ang orasan ng 6:00, tumayo si Richard mula sa kanyang upuan. Mabigat ang bawat hakbang, ngunit puno ng kakaibang pananabik. Mabagal siyang bumaba ng hagdan, ipinaparamdam ang kanyang presensya sa malumanay at maingat na mga yapak. Nakasalalay na ang lahat sa huling sandaling ito. Pagkarinig niya, tumayo si Josefina. Sinubukan niyang ayusin ang sarili, pinahid ang pagod na nakaukit sa kanyang mukha. Kahit ang katawan niya ay pagod na sa mahabang oras ng tahimik na tensyon, sinalubong niya si Richard ng mahinahon. Lumapit si Richard ng may kaunting lambing sa karaniwang mahigpit niyang tindig. "Miss Flores," mahinang sabi niya, "nandito ka pa pala?" Huminga ng malalim si Josefina, tinatag ang tinig. "Ginoo Ortega, napansin ko pong nakabukas ang ligtas. Tinawagan ko ang inyong sekretarya para ipaalam ito at nanatili ako para siguraduhin na ligtas ang lahat hanggang sa inyong pagbalik." Tumingin si Richard sa mga mata niya. Ang nakita niya doon ay hindi takot o palusot. Katotohanan. "Alam ko," sagot niya ng kalmado. Napataas ang kilay ni Josefina, nagtataka. "Alam niyo?" Nagtagal ng sandali, saka nagsalita si Richard, taos-puso ang tinig. "May mga kamera ako sa bawat kwarto. Pinanood ko mula simula." Mabigat ang katahimikan na sumunod. Kumurap si Josefina, pinoproseso ang sinabi niya. Sandali siyang nagmukhang nasaktan, ngunit agad ding naging matatag ang kanyang ekspresyon. "Naiintindihan ko," sabi niya. "Ito ang inyong tahanan. May karapatan kayong ipagtanggol ito kung paano ninyo gusto." Nabigla si Richard sa kanyang biyaya, sa sandaling iyon higit pa sa kahit ano. Lumapit siya ng bahagya, ang tono niya ay mas mainit kaysa sa dati. "Josefina, ang nakita ko ngayon, ang iyong katapatan, ang iyong lakas,
Labis akong naantig at nagpapasalamat. Kumuha siya ng puting sobre mula sa kanyang Amerikana. Nandoon ang tseke, 50,000 dolyar. Ito para sa iyo, sabi niya, iniaalok ng bukas ang mga kamay. Karapat dapat mo ito. Pakiusap, huwag mong tanggihan. Tumingin si Josefina sa sobre, kumislap ang mga mata niya sa emosyon, gulat, pagkalito, pasasalamat. Ngunit pagkatapos huminga, mahinahong itinulak niya ito pabalik. Ginoo Ortega, malumanay, ngunit matatag niyang sinabi, salamat po. Pero hindi ko matatanggap ito. Ginawa ko lang ang nararapat gawin ng isang tapat na tao. Hindi ito dapat gantimpalaan. Namangha si Richard, wala pang tumanggi sa ganoong regalo, lalo na kung maraming nakasalalay, lalo na mula sa isang taong halatang nangangailangan ng tulong. Sigurado ka ba? Tanong niya. Alam kong nahihirapan ang pamilya mo, malaki ang maitutulong nito. Ngumiti si Josefina ng mahina. Tama po kayo, kailangan ko talaga ng pera. Pero hindi sa ganitong paraan. Gusto kong makamit ito sa pamamagitan ng aking trabaho, hindi sa pamamagitan ng pagsubok. Sa sandaling iyon, nakita ni Richard ang isang bagay sa kanya na yumanig sa kanyang kalooban. Hindi lang lakas, kundi tunay na dignidad. Siya ang unang tao sa maraming taon na nagpapaalala sa kanya na may kabutihan pa rin sa mundo. Palagi kong pinaniniwalaan na ang paggawa ng tama ay dapat na mauna bago ang anumang pansariling kapakinabangan. Malumanay na sabi ni Josefina, matatag ang tinig. May isang malalim na kumilos sa dibdib ni Richard. Tumingin siya ng diretso sa mga mata niya, hindi mapigilang magtanong, bakit Josefina? Ano ang nagpapalakas sa iyo na manatili sa iyong mga prinsipyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas na maging tapat kahit mahirap? Sandali siyang tumahimik. Pagkatapos, maingat na pinili ang mga salita, ibinahagi ni Josefina ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi pa niya nasasabi noon. Ginoo Ortega, panimula niya, hindi ko ito nasabi sa inyo dati. Pero ilang taon na ang nakalipas, ipinanganak ang pinsan ko na si Ernesto na may malubhang sakit sa puso. Ang operasyon na kailangan niya ay sobra sa kaya ng aking pamilya. Kami nagdusa. Pagkatapos bigla, isang anonymous na donor ang nagbayad para sa lahat. Nailigtas niya ang buhay niya. Pabilis ang tibok ng puso ni Richard habang nagsasalita siya. Hinding-hindi nalaman ng pamilya ko kung sino ang nagbigay, patuloy niya, mas mahina ang boses. Ngunit ilang buwan pagkatapos noon, nakita ko ang pangalan ninyo sa listahan ng mga pangunahing tagapagbigay sa ospital. Nag-research ako at na-realize kong kayo iyon. Lumitaw ang gulat sa mga mata ni Richard. Hinding-hindi ko ito nakalimutan, sabi ni Josefina. Kaya nang malaman kong magtatrabaho ako para sa inyo, ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko ang aking pinakamahusay. Napagsisilbihan ko ang taong nagligtas sa buhay ng pinsan ko ng may katapatan at pasasalamat. Ang ginawa ko ngayon ay hindi lang para pumasa sa pagsubok, para itong pagtupad sa pangakong iyon. Nanahimik sila, mabigat at makahulugan ang katahimikan. Nakatayo si Richard na puno ng damdamin. Bumalik ang mga alaala na matagal nang itinago ng ospital, ng paglagda sa anonymous na tseke at ng pagpili na hindi na ito pag-usapan muli. Hindi niya kailanman inisip na ang tahimik na kagandahang loob na iyon ay babalik sa buhay niya sa ganitong paraan. Dahan-dahan siyang tumango, makapal ang boses sa damdamin. Salamat Josefina, hindi ko alam ito. At sa sandaling iyon, may isang malalim na nangyari sa loob niya, ang pader ng kawalan ng tiwala na matagal niyang itinayo, bato sa bato, patong sa patong, ay nagkabasag at si Josefina, ang simpleng batang babae, ang nagpasimula nito. Ngunit kasabay ng init ng koneksyon, nakaramdam si Richard ng biglang guilt. Ang taos-pusong pag-amin ni Josefina ay nagpalala ng bigat ng mga naunang ginawa niya.
Nag-atubili siya sa kanagsalita ng mababa at hindi komportable. May isa pa akong kailangang aminin. Bago tayo magpatuloy, kailangang sabihin ko ito sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Josefina. Naramdaman niya ang seryosong tono at mahinahong sumagot. Pakiusap, nakikinig ako. Huminga ng malalim si Richard saka tumingin sa mga mata niya. Bago kita kunin, kumuha ako ng pribadong investigador. Pinasunod kita ng ilang linggo. Pinanood niya ang araw-araw mong buhay, ang mga errands mo, ang mga gawain mo. Natingala si Josefina, nagulat. Hindi niya inaasahan ito. Hindi mula kay Richard, hindi ganito kalalim. Ang ideya na may nagmamatyag sa kanya nang hindi niya nalalaman ay nagdulot ng sakit sa kanyang dibdib. Bakit niyo ginawa iyon? Tanong niya, halos bulong lang ang boses. Ano ang nagawa ko para karapat-dapat ako sa ganitong pagdududa? Nakakabahala ang mukha ni Richard, nanginig ang boses. Alam kong mali iyon, pero kailangan mong maintindihan, pinagtangka ang alisin ako ng sarili kong anak. Ninakawan ako ng anak na babae ko. Pinaluko ako ng pinakamalapit kong doktor. Tinaksilan ako ng mga taong mahal ko, ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Tumingin siya pababa, puno ng hiya. Hindi kita inimbestigahan dahil sa ginawa mo. Ginawa ko ito dahil natatakot ako. Ginawa ko ito sa lahat bago ka. Pero ngayon, mas masakit kaysa dati dahil alam kong hindi mo ito karapat-dapat. Tahimik si Josefina ng sandali, magulo ang damdamin. Lungkot, pagkadismaya, pag-unawa, dahan-dahan siyang nagsalita. Naiintindihan ko kung bakit ka naging maingat, Ginoo Ortega. Talaga namang naiintindihan ko. Pero ang tao ay dapat husgahan base sa ginagawa nila, hindi sa nagawa ng iba bago sila. Tumigil siya sa kamahinahong idinagdag, hindi kita sinisisi, pero umaasa ako na balang araw, hihinto ka na sa pagsubok ng mga tao sa ganitong paraan. Tumango si Richard, mas mahina ang boses. Tama ka, at pasensya na tunay. Ngayon, pinaalala mo sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko, na may kabutihan pa rin. Salamat, Josefina. Puno ng kapayapaan ang silid. Pagkatapos, biglang naging seryoso si Richard, lumakad papunta sa kanyang mesa. Binuksan ang isang drawer at kinuha ang isang makapal na leather-bound dossier, maingat na hawak. May isang bagay na matagal ko nang iniisip, sabi niya bumalik sa kanya. Ang nakita ko sa iyo ngayon, ang naglinaw sa desisyon ko. Tumingin si Josefina nagtataka, nakatingin sa folder sa mga kamay niya. Ito, paliwanag niya, ang file ng Ortega Charity Foundation, isang non-profit na itinatag ko matapos pumanaw ang aking asawa. Sa loob ng maraming taon, ako lang ang direktor nito, hindi ko pinagkatiwalaan ng iba. Lumapit siya, pero ngayon gusto kong ipasa ito sa iyo. Lumitaw ang pagkagulat sa mga mata ni Josefina. Ginoo Ortega, ako lang po ay isang katulong, sabi niya, hindi tiyak ang tinig. Napakalaki po ng responsibilidad na iyon. Hindi ko po alam kung kaya ko. Ngumiti si Richard, tunay na ngumiti, sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Josefina. Isang mainit at tunay na ekspresyon na nagpapalambot sa mga matitigas na linya ng kanyang mukha. Hindi ka karaniwan, Josefina, sabi niya. Ikaw ang pinakamapagkakatiwalaang tao na nakilala ko sa mga nakaraang dekada. Kailangan ng foundation ng puso mo at naniniwala akong makakagawa ka ng mas maraming kabutihan kaysa sa kaya kong gawin. Hindi ka lang basta katulong, Josefina, sabi ni Richard, matatag at taus-puso ang tinig. Ikaw ang pinakatapat, matapang at may kakayahang tao na nakilala ko. Ikaw ang karapat-dapat mamuno sa pundasyong ito upang tunay na makagawa ng pagbabago sa buhay ng mga taong higit na nangangailangan. Tumingin siya sa kanya nang may buong tiwala, lubos kitang pinagkakatiwalaan.
Nananahimik si Josefina, lubos na na-overwhelm, hawak ng marahan ng mabigat na dosye na katatanggap lang niya mula kay Richard. Kumikislap ang kanyang mga mata dahil sa pagmamalaki, kasama ang pasasalamat na halos sumakal sa kanyang hininga. Sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi lamang utang na loob ang nagdala sa kanya sa mundo ni Richard. Nagdala ito sa kanya para simulan ang isang bagong kabanata, isang kabanatang mahalaga. Tumingin siya pataas at hinarap ang mga mata ni Richard. Ipinapangako ko, sabi niya ng matatag, hindi ko kayo bibiguin, Ginoo Ortega. Ngumiti si Richard, tunay at mainit, isang ngiti na hindi pa niya nakita mula nang makilala niya si Josefina. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may isang bagay sa loob niya ang naayos. Ang kuta ng pagdududa at pag-iisa na bumalot sa kanyang puso ng matagal na panahon ay tuluyang bumagsak, wasak dahil sa katapatan ng babaeng nasa harap niya. Ngunit para kay Josefina, ang sandali ng kagalakan ay agad na natabunan ng bigat ng hawak niya ngayon. Tumingin siya pababa sa makapal na folder sa kanyang mga kamay. Puno ng mga pahina ng ulat pinansyal, mga pambansang proyekto at komplikadong mga legal na dokumento. Ang pamamahala ng isang pundasyong ganito kalaki ay hindi lang tungkulin. Ito ay isang napakalaking responsibilidad. May bahagyang pagdududa sa kanyang mukha. Huminga siya ng dahan-dahan sa kamuling tumingin kay Richard. Mas mahina na ang tinig na may tunay na pag-aalala. Ginoo Ortega, isang karangalan po ito, tunay. Pero napakalaki nito. Hindi pa ako nakapamuno ng ganito dati. Hindi ko pa natatapos ang master's degree ko. Sigurado po ba kayo na ako ang tamang tao para dito? Lumapit si Richard, marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya bilang pag-aliw. Humupa ang tindi ng kanyang mukha na may malasakit, ngunit nanatili ang kanyang paninindigan. Josefina, sabi niya, alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Nang sinimulan ko ang pundasyong ito matapos pumanaw si Rose, ganoon din ang mga pagdududa ko. Araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung kaya ko ba. Kung hindi ako nang huhula na makakagawa ako ng isang makahulugang bagay. Ngumiti siya ng bahagya, may halong tamis at pait. Pero may natutunan akong mahalaga. Kapag kumilos ka ng taos puso na may tunay na hangaring tumulong sa iba, lalabas ang lakas na kailangan mo habang tumatagal. Nakinig si Josefina, naramdaman ang init sa kanyang dibdib, kahit na may nalilitong pagdududa pa rin sa kanyang tinig. Pero hindi lang ito tungkol sa taos pusong hangarin, hindi ba? Ang pundasyong ito ay gumagawa ng mga desisyon na direktang nakakaapekto sa mga totoong tao, mga taong umaasa dito para mabuhay. Natatakot ako na kapag nagkamali ako, maaaring masira ang buhay ng iba. Tumango si Richard, puno ng malalim na pag-unawa ang mga mata. Nararamdaman ko rin ang takot na iyan, mahinang sabi niya, pero iyan din ang dahilan kung bakit pinili kita. Nagpahinga siya saglit, pinapayagang bumalot ang mga salita. Pinanood kita, hindi lang ngayon, kundi matagal bago ka pa man pumasok sa bahay na ito. Hinarap mo ang mga pagsubok, Josefina. Alam mo kung ano ang pakiramdam ng paghihirap. Iyan ang nagbibigay sa iyo ng pananaw na hindi matuturo ng kahit anong libro. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang tinig ni Richard ay napuno ng sigla. Hindi bilang isang taong nagbabantay sa kanyang mundo, kundi bilang isang taong handang ibahagi ito. At hindi mo ito gagawin mag-isa. Nandito ako sa tabi mo. Ituturo ko ang lahat ng alam ko. Paano pamahalaan ang pananalapi, pangasiwaan ng grupo, suriin ang mga proyekto at unawain ang mga legal na bagay. Ako ang magiging mentor mo, ngunit higit pa rito, magiging katuwang kita sa laban na ito. Tumingin siya kay Josefina, matatag at mabait ang tingin. Ang pinakamahalaga ay mayroon ka na nito, ang pambihirang kakayahang alagaan ang iba kahit walang nakatingin. Iyan ang tunay na katangian ng isang pinuno.
Naramdaman ni Josefina ang pagkipot ng kanyang lalamunan, nilampasan ng damdamin. Ang mga pader ng pagdududa ay nagsimulang bumigay habang ang mga salita ni Richard ay bumalot sa kanya na parang mainit na kumot ng paniniwala. Tumingin siya pataas, may mga luha na kumikislap sa mga mata at sinabi, "Hindi ko alam kung matutupad ko ang lahat ng inaasahan mo, Ginoo Ortega. Pero ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Magtatrabaho ako ng walang pagod, ng may integridad, ng may puso, upang maging karapat-dapat sa pagtitiwala mong inilaan sa akin." Lumitaw ang ngiti ni Richard, may liwanag na kumikislap sa likod ng kanyang mga mata. "Naniniwala ako sa iyo, Josefina, at oo, hindi ito magiging madali. Pero sa mga pinakamahirap na misyon natin, natutuklasan ang ating pinakamalakas na lakas at ang pinakamalalim na epekto na maaari nating gawin." Inabot niya ang kanyang kamay at tinanggap ito ni Josefina. Matibay at makabuluhang pagkakamay, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang taong nagkaroon ng malalim na paggalang sa isa't isa. "Hindi mo lalakarin ang landas na ito ng mag-isa," sabi ni Richard, "magkasama tayo dito." Sa puntong iyon, may gumalaw sa loob ni Josefina. Ang bigat na bumabalot sa kanyang mga balikat ay naging determinasyon. Mahigpit niyang niyakap ang dosye ng Ortega Foundation sa kanyang dibdib, hindi na may takot, kundi may layunin. Alam niya na higit pa ito sa isang promosyon, higit pa sa isang trabaho. Isa itong misyon, isang tawag, isang bagong kwento ang nagsisimula, isang kwentong isusulat niya ng may paninindigan, malasakit at kagandahang loob. At si Richard, na pinapanood ang liwanag ng determinasyon sa mga mata niya, ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, katatagan. Hindi lang dahil sa tama ang kanyang desisyon, kundi dahil sa pagbibigay ng responsibilidad na ibalik niya ang isang mas mahalagang bagay, ang kakayahang muling magtiwala. Ang hawak ni Josefina sa kanyang mga kamay ay hindi lang basta isang leather-bound na dosye. Isa itong pangako sa pagitan niya at ni Richard, isang pagpapatuloy ng isang makabuluhang bagay, isang simbolo ng pinagsaluhang layunin, at higit sa lahat, ito ay isang pagkakataon para gamitin niya ang kanyang buhay upang magdala ng liwanag sa mga anino ng iba. Sa mga unang araw, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya sa trabaho. Araw at gabi, nilubog niya ang sarili sa mga file, ulat at pag-aaral ng kaso. May mga matataas na tambak ng financial statements, detalyadong tala ng mga nakaraang programa ng tulong at inbox na puno ng mga agarang mensahe mula sa mga individual at grupo na humihingi ng tulong. Nakakapanghina. Ngunit sa tuwing bumubulong ang pagdududa sa kanyang tenga, palaging naroroon si Richard, tahimik na tumutulong, nagpapaliwanag ng matiisin, tinutulungan siyang makita ang kabuuang larawan kapag naliligaw siya sa mga detalye. Ang kanyang patnubay ay hindi maingay o mapilit. Ito ay matatag, tulad ng parola sa makapal na ulap. Isang hapon, habang ang gintong sikat ng araw ay marahang pumapasok sa mataas na mga bintana ng aklatan, nilapitan ni Richard ang mesa ni Josefina na may dalang folder. Mas maliit kaysa sa iba, ngunit may marangyang takip. May lalim sa kanyang ekspresyon, isang bagay na maingat at seryoso. Ipinahiga niya ang folder sa mesa at nagsalita ng may kalmadong paninindigan. "Josefina," sabi niya, "may isa ka pang kailangang makita. Isang mahalagang bagay, ang Ortega Foundation, ito ay simula pa lamang ng nais kong itayo." Napatingin si Josefina ng may gulat, hindi pa siya kailanman nagsalita ng ganito. "Sa loob ng maraming taon, tahimik kong pinlano ang isang mas malaki," sabi niya. "Isang pangitain na hindi ko pa nasasabi sa kahit sino. Tinatawag ko itong Network of Hope." Dahil sa pagkamausisa, binuksan ni Josefina ang folder.
Nandoon ang mga guhit na diagram, mapa ng mga rehiyon, mga panukala ng proyekto, at mga pahina na puno ng mga estratehikong plano. Napakalawak nito, isang buong infrastruktura na nag-uugnay sa mga charity at maliliit na komunidad sa buong bansa. Napalayo ang boses ni Richard, halos parang panaginip. Simple ang layunin, sabi niya. Siguraduhin na ang mga totoong tao, ang mga tunay na nangangailangan, ay hindi mawawala sa mga maze ng burokrasya. Na makatanggap sila hindi lang pera, kundi pag-unawa, dangal at pag-asa. Isang tulong na hindi lang nagbibigay, kundi nagtataas. Pinagmasdan ni Josefina ang mga pahina at nagdilat ang mga mata niya sa paghanga. Hindi lang ito pagpapalawak ng charity. Ito ay layunin ng buhay, isang pamana. Napakaganda nito, bulong niya, pero napakalaki, mas malaki kaysa sa kahit anong nagawa ng foundation. Kailangan nito ng leader na tunay na nakakaunawa sa mga taong paglilingkuran nito. Agad na sumagot si Richard. Alam ko, kaya gusto kitang mamuno rito. Natatakot si Josefina, kumabog ang puso niya. Lahat ng kailangan ng proyektong ito ay nasa iyo, sabi niya ng may katiyakan. May empatiya ka, integridad at personal na karanasan sa paghihirap. Hindi ka lang basta kaya, ikaw ang kaluluwa ng pangitain na ito. Napaluhod ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman inisip na dadalhin siya ng kanyang landas dito, nahihilingang pamunuan ang isang pambansang misyon ng pagtulong. Ako po ay pinararangalan, Ginoo Ortega, mahinang sabi niya, pero hindi ko ito magagawa nang wala kayo. Kailangan ko ang inyong patnubay, ang inyong karanasan, pakiusap, manatili kayo sa tabi ko habang ako'y natututo. Ngumiti si Richard, naglalabas ng init mula sa kanyang mga mata. Palagi akong nandito para sa iyo, pangako niya. Pero ikaw ang nagturo sa akin ng isang bagay na nakalimutan ko, kung paano muling magtiwala. Ngayon ay panahon ko nang ibigay lahat ng tiwala ko sa iyo. At doon nagsimula ang Network of Hope. Sa pamumuno ni Josefina at matatag na paggabay ni Richard, lumunsad ang proyekto ng malinaw at mabilis. Mabilis na umusbong si Josefina bilang leader na pinaniwalaan ni Richard na kaya niyang maging. Nakipagpulong siya sa mga lokal na tagapag-ayos, nakipag-usap sa mga pamilya, naglakad sa mga kalye ng mga napabayaang bayan at nakinig. Tunay na nakinig. Mula sa mga pag-uusap na iyon, dinisenyo niya ang mga programang sumusuporta ng epektibo, nakatuon sa natatanging pangangailangan ng bawat komunidad. Sa loob ng ilang buwan, naipag-ugnay ng Network of Hope ang daan-daang grassroots na organisasyon sa buong bansa. Malaki ang naging epekto. Nakapagbigay ng supply sa mga paaralan, naitayo ang mga klinika, nakakuha ng bagong pondo ang mga silungan, lumitaw ang mga sentro ng vocational training sa mga nakalimutang bayan, at bawat programa ay may tatak ni Josefina, ang kanyang pangako sa transparency, dangal at tunay na pananagutan. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang mansyon, nananatiling bukas ang ilaw sa aklatan. Madalas na nakatayo si Richard sa tabi ng bintana, pinapanood siyang magtrabaho, dumadaloy ang pagmamalaki sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa maraming dekada, naramdaman niyang buo, hindi dahil sa kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil ang kanyang pangitain ay natagpuan na ang kinabukasan sa kanya. Nagbago si Josefina. Hakbang-hakbang, kanyang ginawang determinasyon ang takot. Ang pagdududa ay naging kumpiyansa. Hindi na niya tinatanong kung siya ay karapat-dapat, trabaho lang ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Alam ni Richard na maaaring hindi na siya mabubuhay upang makita lahat ng kanyang mararating. Ngunit sa panunood niya ngayon, nakikita kung gaano siya kalayo ang narating, nadarama niya ang isang kapayapaan na hindi pa niya nararanasan noon. Ngunit tulad ng pinakamaliwanag na ilaw, bumalik ang dilim. Isang umaga, habang ang banayad na liwanag ng bukang liwayway ay bumabalot sa sahig ng aklatan,
Tumunog ang telepono ni Richard. Ang pangalan sa screen ay nagpapakilabot sa kanya, ang kanyang abogado. Sinagot niya at hindi nag-atubiling magsalita ang boses sa kabilang linya. Ginoo Ortega, may malungkot akong balita. Ang inyong anak na si Mariano, nagsampa siya ng petisyon legal. Hinahamon niya ang inyong kakayahang mental at sinasabing ang paglilipat ninyo ng foundation kay Miss Flores ay hindi lehitimo. Nais niyang kontrolin ang lahat. Naniyempo ang katawan ni Richard, nanginig ang kanyang kamay. Si Mariano, ang anak na kanyang inalagaan ng may pagmamahal, ang batang minsang niyakap niya sa kanyang balikat. At ngayon, bumalik siya, hindi dahil sa pagmamalasakit, hindi dahil sa katapatan ng pamilya, kundi upang kunin ang hindi kanya pinapalakas ng ambisyon at wala ng iba. Sumikip ang panga ni Richard, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng sakit. Naiintindihan ko, ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang aming pinaghirapan. Sapagkat sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nakikipaglaban siya para kay Josefina, para sa mga taong kanilang pinaglilingkuran, at para sa isang pangarap na karapat-dapat mabuhay. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita tungkol sa demanda ng pamilya Ortega sa buong pambansang media. Nag-ingay ang mga headline tungkol sa iskandalo. Nagpalipat-lipat ang mga talakayan sa telebisyon. Nilagyan ng mga pabalat ang mga tabloid ng mga pariralang tulad ng ang dayuhan na nakuha lahat at katulong o utak sa likod ng lahat. Pinagtanong ng mga mamamahayag ang integridad ng Ortega Foundation. Nagkalat ang mga chismis na ginamit si Richard. May nagsabing si Josefina ay isang tusong oportunista na nagtatago sa likod ng isang mahinhin na ngiti. Hindi huminto ang pagsalakay. Tumanggap si Josefina ng 12 ng tawag kada oras. May ilan na mausisa, may ilan na malupit. Nilamon ng mga nagbabanta na email ang kanyang inbox. Ang mga donor na dati ay sumusuporta ay ngayoy humihingi ng linaw. Ngunit hindi natumba si Josefina. Bagaman ginulantang ng bagyo, nanatili siyang kalmado. Ang kanyang determinasyon na itinayo sa katapatan at katotohanan ay matatag. Ang mga parehong pagpapahalaga na kanyang at ni Richard ipinaglaban mula pa noong simula ang naging kanyang panangga. Dumating ang subpena ng korte. Ipinahiga ni Richard ang dokumento sa kanyang mesa. Naglalagablab ang mga mata sa determinasyon. Josefina, mahinang sabi niya, hindi na ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa dangal, tungkol sa pamana na itinayo natin. Hindi ko hahayaan si Mariano na wasakin ito. Marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ni Richard si Josefina. Malakas ang tinig. Naiintindihan ko, Ginoo Ortega, itinayo natin ito sa habag at katapatan at maninindigan ako sa iyo kahit ano pa ang mangyari. Matindi ang labanan sa korte. Si Mariano, matagal nang hindi nakakasama ang ama, ay bumalik na may kasamang agresibong mga abogado. Ang layunin nila ay simple, patunayan na hindi na makakapagdesisyon ng maayos si Richard at pintasan si Josefina bilang isang walang kwalipikasyong oportunista. Sa unang pagdinig, dumating si Mariano sa korte na may kumpiyansang mayabang. Nakatingin siya kay Richard ng malamig at parang inaasar. Ang sakit ng pagtataksil ay yumuko sa dibdib ni Richard. Ngunit lalo lang nitong pinatibay ang kanyang determinasyon. Harap sa hukom, ipinahayag ni Mariano ang kanyang matapang na paratang. Hindi na makakapag-isip ng tama ang aking ama at ang babaeng ito, ang katulong na ito. Paano niya mapapalakad ang isang pundasyong may milyon-milyong dolyar? Ito ay pagsasamantala. Lahat ng mata ay tumingin kay Josefina. Dahan-dahan siyang tumayo. Kalmado at mahinahon, malinaw ang tinig sa tensyonadong korte. Hindi ko kailanman hiniling ang papel na ito, sabi niya.
Pinili ako ni Ginoo Ortega dahil pinapahalagahan niya ang habag at integridad. Magkasama naming itinayo ang foundation at inilunsad ang Network of Hope ng may buong katapatan. Handa kaming ipakita ang bawat tala, bawat dokumento upang patunayan ito. Nagtagal ang mga pagdinig ng ilang linggo. Pinagmasdan silang mabuti ni Josefina at ni Richard mula sa bawat anggulo. Hinabol ng team ni Mariano ang bawat detalye, umaasang makakakita ng kahinaan. Ngunit sa halip, lumabas ang katotohanan. Pinatunayan ng mga audit na tama ang paggastos ng bawat sentimo. Ipinakita ng mga ulat ng epekto ang mga nabagong buhay, mga napalakas na komunidad. At si Josefina na may katahimikan at hindi matitinag na katapatan ay sinagot ang bawat tanong, winasak ang bawat paratang gamit ang tahimik na lakas. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalupit na suntok. Naglabas ang team ni Mariano ng binagong audio clip. Binago nila ang isa sa mga unang pag-uusap ni Josefina kay Richard para magmukhang pinlano niyang samantalahin siya. Sa loob ng magdamag, sumabog ang media sa galit. Inilagay siya sa maduming kwento bilang isang manipulador na nagtatago sa likod ng maayos na imahe. Ngunit hindi umatras si Josefina. Nagsagawa siya ng press conference noong araw na iyon. Nakatayo sa harap ng mga kumikislap na kamera, pinatugtog niya ang buong, hindi binagong recording para marinig ng lahat. Pagkatapos, lumapit siya sa mikropono. Narito ako hindi lang upang ipagtanggol ang sarili, matatag niyang sabi, kundi ang misyong ating pinaglilingkuran. Libo-libo ang umaasa sa Ortega Foundation at sa Network of Hope. Hindi ko hahayaan na sirain ng kasinungalingan ang aming itinayo dahil mahalaga ang katotohanan, dahil mahalaga ang tao. Sa gitna ng mga tao, tahimik na umupo si Richard, puspos ang puso. Hindi lang pangalan ni Josefina ang ipinagtanggol, pinangangalagaan niya ang kanyang pamana, ang trabaho, ang pangitain, ang kaluluwa ng lahat ng kanyang itinayo. At sa sandaling iyon, alam niya, manalo man o matalo, tama ang kanyang pinili. Dumating ang huling pagdinig, puno ang korte, nakaayos ang mga reporter sa paligid, lahat ng upuan ay puno. Ang pananabik ay parang static sa hangin. Dumating si Richard, mabagal ngunit matatag. Kasama niya si Josefina na naglalakad ng may tahimik na kumpiyansa, nakataas ang baba at matatag ang mga hakbang. Alam niya na dito papatapos ang lahat. Sa kabilang bahagi, nakaupo si Mariano, napapaligiran ng mga abogado, naglalabas ng kayabangan. Ngunit nang magtagpo ang kanyang mga mata at ni Richard, naramdaman ni Richard ang isang mas malalim pa sa galit, kalungkutan. Hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi para sa batang minsan niyang anak at nawala sa landas. Nagsimula ang paglilitis, inilunsad ng mga abogado ni Mariano ang kanilang huling pagsalakay. Inilalarawan nila si Richard bilang matanda na at hindi matatag. Nilait nila ang pinagmulang si Josefina. Tinawag siyang katulong na nagpapanggap bilang leader. Nang matapos sila, may mga bulong sa korte. Pagkatapos ay tumayo ang abogado ni Richard. Sa kalmado at maingat na tono, inilatag niya ang mga katotohanan, mga audit, mga testimonya, mga datos. Bawat sentimo ay naitala, bawat inisyatibo ay dokumentado ng publiko. At patunay, malinaw at hindi matatawaran, na ang Ortega Foundation at ang Network of Hope ay umuunlad sa ilalim ng pamumuno ni Josefina. Pagkatapos ay panahon na ni Josefina, pumasok siya sa witness box, huminga ang buong korte. Tumingin ng diretso sa hukom, nagsimula siyang magsalita, matatag, malakas at puno ng biyaya. Hindi lang ako nandito para ipagtanggol ang sarili ko. Sabi ni Josefina, may matibay na paninindigan ng tinig. Nandito ako para ipagtanggol ang mga umaasa sa foundation na itinayo namin ni Ginoo Ortega. Hindi ko kailanman niloko ang kahit sino, lalo na si Ginoo Ortega na iginagalang ko ng malalim, gaya ng paggalang ko sa sarili kong ama.
Pumasok ako sa trabahong ito nang may isang layunin, magdala ng pag-asa kung saan ito pinakakailangan. Napuno ng tahimik na pagkabigla ang korte, ipinakita ni Josefina ang katotohanan sa likod ng binagong recording. Ibinunyag ang pagtatangkang ikulong siya ni Mariano. Ipinasa niya ang orihinal at hindi binagong bersyon na sinuri at pinatunayan ng mga independent forensic analyst. Hindi matatawaran ang panlilinlang. Nawasak ang kwento ni Mariano sa harap ng hukuman. Si Richard, na nakaupo sa likod niya, halos hindi makahinga habang pinapanood. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob niya. Nakita niya hindi lang isang tagapagtanggol ng hustisya, kundi isang tunay na pamilya. Naintindihan niya sa wakas, hindi dugo ang nagtatakda ng pamilya. Ang katapatan ng mahalaga. At napatunayan ni Josefina ang kanya ng walang duda. Tumayo si Richard. Kahit ang tinig niya na napasan ng katahimikan ng maraming taon ay matatag at malinaw. Ginugol ko ang malaking bahagi ng buhay ko sa hindi pagtitiwala sa lahat, kahit sa pinakamalapit sa akin. Pero binago ni Josefina Flores yun. Tinuruan niya akong magtiwala muli. Pinili ko siya upang pangunahan ng foundation na ito dahil siya ang pinakatapat, may prinsipyo at matapang na taong nakilala ko. Ibinigay ko sa kanya ang responsibilidad na ito ng buong linaw ng isip at gagawin ko ito muli ng walang alinlangan. Huminga ng malalim ang buong silid nang bumalik ang hukom sa hatol, matibay at matatag ang kanyang mga salita. Matapos ang maingat na pagsusuri sa mga ebidensya na pagpasyahan ng hukuman na walang sapat na batayan upang suportahan ang mga paratang ng nagrereklamo. Ang pamamahala ng Ortega Foundation at Network of Hope ay legal, transparent at nakabubuti sa publiko. Lahat ng mga akusasyon ay tinanggihan. Iniutos ang nagrereklamo na sagutin ang lahat ng gastusing legal at maglabas ng formal na paghingi ng paumanhin sa publiko. Nag-alab ang publiko, umalis si Mariano ng talo, nahayag ang kanyang ambisyon na bunyag ang mga pagtatangkang sirain sila. Samantala, lumapit si Richard, niyakap ng mahigpit si Josefina at bulong na may lalim na damdamin. Salamat Josefina, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagtitiwala at ng tunay na pamilya. Na may luha sa mata, tahimik na sumagot si Josefina at ipinakita mo sa akin kung ano ang kahulugan ng maniwala muli sa kabutihan, Ginoo Ortega. Mula ngayon, hindi na lang tayo mga katuwang, pamilya na tayo. At sa tahimik na palitan na yon, alam ni Richard, hindi na siya kailanman magiging nag-iisa. Hindi lang ibinalik ng hatol ang legal na kontrol. Ibinalik nito ang pag-asa ni Richard at pinagtibay ang paniniwala nilang dalawa. Ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo, kundi sa katapatan, malasakit at katotohanan. Pagkatapos ng paglilitis, nagbago ang mundo ni Richard. Ang matagal ng takot at malalalim na pagdududa na nagpapahirap sa kanya ay nagsimulang mawala. Pumalit ang kapayapaan, kumpiyansa, pusong handang tanggapin muli ang buhay, at sa gitna ng lahat ay si Josefina. Hindi lang siya ang leader ng Ortega Foundation at ang tagapagtaguyod ng Network of Hope. Siya ang pinakamapagkakatiwalaang kasama ni Richard, isang anak sa lahat ng kahulugan maliban sa pangalan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umunlad ang foundation. Naitayo ang mga bagong paaralan, nagsimula ang mga libreng klinika, tinulungan ng mga vocational training program ang libu-libong tao na muling makabangon. At palagi niyang pinapaalala sa kanyang grupo ang mga pagpapahalaga sa puso ng kanilang misyon, kabaitan, transparency at pagkakaisa. Lumawak ang Network of Hope sa buong bansa, pinag-uugnay ang bawat komunidad sa lumalaking web ng suporta. Si Josefina, dating tahimik na katulong, ngayon ay tumatayo sa mga entablado sa buong bansa. Hindi para humingi ng papuri, kundi para magbigay inspirasyon sa pagbabago, sa integridad, sa pagkatao.
Isang gabi, habang naghahanda siya para sa isang talumpati na maririnig ng libu-libo, tinanong siya ni Richard ng mahinahon, "Napapagod ka ba, Josefina, sa bigat ng mga responsibilidad?" Tumingin siya sa kanya ng may malambing ng ngiti. "Minsan," sabi niya, "pero naalala ko ang unang araw na pumasok ako sa bahay mo at lahat ng pinagdaanan natin. Pinapaalala mo sa akin na ang paggawa ng tama ng may taos-pusong puso ay nagbibigay lakas. Iyan ang nagtutulak sa akin." Naramdaman ni Richard ang init sa kanyang dibdib, pagmamalaki, kapayapaan at tahimik na saya. Hindi na siya natatakot sa hinaharap. Tiwala siya dito dahil nagtitiwala siya sa kanya. Ang dating bakanting bahay ay puno na ng buhay. Ang nag-iisang katahimikan ay napalitan ng usapan, tawa at layunin. Ang aklatan, ang paboritong kwarto ni Rose, ay naging lugar kung saan magkasama sina Richard at Josefina gumugol ng oras, nagbabalak ng mga bagong paraan upang makatulong sa iba. At isang gabi, habang lumulubog ang araw, nagpapailaw sa porch ng gintong sinag, nag-upo sila, si Richard at Josefina, pinapanood ang mundong kanilang tinulungan pagalingin. "Alam mo," sabi ni Richard nang may malalim ng ngiti, "may panahon na inakala kong hindi ko na muling bubuksan ang puso ko. Pero dumating ka sa buhay ko at pinaalala mo sa akin ang pinakamahalagang bagay, kung paano magtiwala." Tumingin si Josefina ng may tahimik na lambing. "At ipinakita mo sa akin," sagot niya, "na kahit pagkatapos ng matinding sakit at pagkawala, maaari pa rin tayong makahanap ng pamilya kung may lakas tayo na mamuhay ng tapat at may pag-asa." Dahan-dahang inabot ni Richard ang kamay niya at magkasama silang naupo ng payapa, hinahayaan ng banayad na hangin dalhin ang kanilang mga isip patungo sa nagniningning na abot tanaw. Alam nilang ito ay hindi wakas, bagkus ito ay isang bagong simula, isang bagong kabanata sa isang kwento na magpapatuloy sa bawat buhay na nahawakan ng kanilang misyon. Dahil habang nagtatapos ang kwentong ito, ang paglalakbay ng pagtitiwala, malasakit at pananampalataya sa tao ay magpapatuloy, higit pa sa mga pahina. Habang nagsisimula ng kumislap ang mga bituin sa langit sa ibabaw nila, ngumiti si Richard. Alam niyang hindi na siya muling maglalakad ng nag-iisa. At si Josefina, dating estranghero, ngayon ay nasa kanyang tabi, hindi lamang bilang katuwang sa layunin, kundi bilang pamilya sa kanyang pagpili. Ikaw naman, naranasan mo na bang maibalik ang iyong pananampalataya sa ibang tao dahil sa isang mahalagang tao sa buhay mo? Ikwento mo sa comments. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Kung naantig ka ng kwentong ito, paki-like, share at subscribe. Patuloy nating ipalaganap ang pag-asa, isang kwento sa isang pagkakataon. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.